Wala po. Wala po. Maraming salamat. Bago tayo magsimula, aking mga ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala sa Binibining Ricami Ramos at maaari niyo akong tawagin Binibining Ramos. Wala na katanungan? Wala po. Okay. So ngayon, batid ko na si Tanya Reynaldo, si Martin ay nangungulila sa kaburyuhan. So ngayon, may handa akong isang aktibidad para sa inyo. Meron namang dalawang pangkat ang aking i-aano yun. Pero bago tayo magsimula sa aking aktibidad, ay aking muna ipapakita ang aking alituntunin dito sa loob ng aking klase. Basa? Kalinisan. Panatilihing malinis ang silid-aralan. Ligaya. Maging masaya at positibo. Alam. Makinig at maging handa. Sigla. Maging aktibo at makilahok. Respeto. Igala ang lahat. Unawaan. Magtulungan. Magandang asal. Nakakita ang magandang asal. Dito sa aking alituntunin na may actually na classroom, unang kalinisan. So, gaya na sinabi ko kanina na kung may mga kalat sa ilalim na inyong mesa o sa inyong mga buwan, ay maaari niyong kunin at itapon ito sa tamang basurahan. Pangalawa naman, ligaya, maging masaya kayo sa ating pagpupulong ngayon sa ating klase. Pangatlo, alam, makinig at maging handa. So, dapat na kayo makinig para malaman ninyo kung ano-ano ang dapat natin gagawin sa loob ng ating klase. Pang-apat, sigla, maging aktibo sa lahat ng mga gagawin o mga aktibidad na aking hindi handa ay kailangan ninyo maging aktibo. At ang panglima, respeto. Hindi lang mga guro ang dapat igigalan, pati na rin mga klase ninyo at pati na rin ang mga guro na inyong masasaluhan. At ang pang-anim, unawaan. Kailangan ninyo magtulungan sa isa't isa. At panghuli, magandang kasal. Kailangan natin ipakita ang ating kabutihan sa tungo sa ibang tao. So ngayon, ating mga simulan ang ating aktibidad. So una, isa, dalawa. So dito ang pangkat isa at doon ang pangkat dalawa. Narito ang panuto. Hahatiin kayo sa dalawang pangkat at bigyan ito ng tig-isang envelope ang mga mag-aaral. May puzzle picture. Pagkatapos ay pastilan ang mga pictures bawat pangkat. Paunahan ito makabuo sa ibinigay ng mga larawan. Pwede nito ilagay dito sa sala. At magpili lang ako ng isa upang maglahad sa nabuong larawan. Tapos na ba? Hindi pa po.
Sinong maunang makabuo ng larawan ay unang pumunta dito sa harap at ipapaskil ang mga nabuong larawan. Ilagay lang ito sa harap. Dito. Si Marjen. Magandang umaga sa lahat. So, ang nabuo naming larawan sa puzzle pictures ay ulan o umuulan. Yun lang. Sa palagay mo, ano ang uri ng pangungusap ang ulan? Paglalarawan ulo. May masagot ka ba? Binibinig natin niya. Sa tingin mo, ano ang Ay, kaya. Sa tingin ko po, ang ulan ay sanhi. Sanhi. tama, magaling. Ano ang nabuo niyong larawan? Ang bata ay naglalakad habang umuulan. Sa tingin mo, ano ang ikinalarawan ng nasabi mo
Ganun. Salamat. Bigyan natin ulit ng Pakbit Club. Ngayon naman, sino ang makapaglalahad kung ano nga talaga ang ating paksa ngayon? Sige, Marjan. So ngayon po, sa natatalakayin natin ngayon ay patungkol sa sanhi at bunga. Maraming salamat. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa basahin. Hudyat ng sanhi at bunga. So, bago ko itatalakay ang mga hulugan ng sanhi at bunga, ay aking muna ilalahad ang ating mga layunin. Makibasa lahat. Pagkatapos ng masusing talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Nasusuri ang hulugan at ang halimbawa ng sanhi at bunga. Pangalawa. nakasulat ng mga pangungusap na may sanhi at bunga. Pangatlo. Nagagamit ito upang ipakita ang ugnayan ng mga pangyayari o sitwasyon sa totoong buhay. Pang-apat. Nagbibigyang halaga ang sanhi at bunga sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema. Maraming salamat. So, Binibili nga mo, maaari ko ba akong pumunta sa CR? maaari. So, ngayon, ito ang kahulugan ng sanhi. Sino ang gustong bumasa? Binibining Durano basa. Ang sanhi ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Halimbawa, masipag ang mag-aral ang bata. Maraming salamat. Ang sanhi, ito ay ang pinagmulan ng isang pangyayari o ito ang simuno ng isang pangyayari. So, halimbawa, masipag mag-aral ang bata. So, ngayon naman, ating babasahin o tukuyin kung ano talaga ang kahulugan ng isang bunga. Pakibasa, Tanya. Ang bunga ay siyang kinalabasan ng dulot na naturang pangyayari. Halimbawa, pataasan ang buhay ng bata. Maraming salamat. So, ang bunga, ito ay pinalabasan o dulot ng isang pangyayari. Katulad ng halimbawa ng sanhi, masipag mag-aral ang bata. So, ang bunga nito o ang kinalabasan nito ay mataas ang nakuha niyang marka. So, ngayon, ay ating tatandaan o ating ilagay sa ating mga isipan na ang sanhi at bunga ito ay isang uri ng pangungusap. So, narito pa ang mga halimbawa. Pupunta sa nayon si inay dahil bibili siya ng pagkain. Sino dito ang makatutukoy kung saan ang sanhi sa isang pangungusap at nasaan ang bunga? Pupunta sa nayon si inay dahil bibili siya ng pagkain. Sa inyong palagay, nasaan ang sanhi at nasaan ang bunga? Itaas naman ang kamay kung sino ang gusto magpalagay ng kanyang opinion. Marjen? Okay. Ang sanhi po dyan ay pupunta sa nayon si inay. Tapos, ang bunga naman po ay nakabili siya ng pagkain. Tama. Maraming salamat. Sa pangalawang pangusap naman, magdamag ng umiyak ang sanggol sa loob ng bahay kung kaya hindi nakatulog si Aling Mercedes. Sino ang makapagtutukoy dito kung nasaan ang sanhi at nasaan ang bunga? Inot?
Ang sanhi ay magdamag umiyak ang sanggol sa loob ng bahay, tapos ang bunga naman hindi nakatulog si Aling Sex. Maraming salamat. So ngayon, wala na ba kayong mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayon? Wala na po. Batid ko at naiintindihan ninyo ang aking tinatalakay ngayon. So, ngayon ay may inihanda ako isang pagtataya o may isa akong inihanda aplikasyon kung natutunan niyo ba talaga ang aking tinatalakay kanina. So, basahin ang panahon. Basahin ang bawat pangungusap. Tukuyin ang sanhi at bunga bawat isa. Sulat ang inyong sagot sa buong papel pagkatapos Pagbabahagian ang inyong sagot sa inyong pangkat. So, meron na ba kayong mga papel? Wala pa po. Meron na po. Kami po wala. Ito. Meron na. Ito po. Narito ang inyong dapat sagutan. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang inihanda ko. Nakikita niyo lang ba? Maaari na kayong magsimula. Ibabahagi ko ba namin ito sa harapan? Pagkatapos niyo magsagot. Tapos na po. Tapos na po. Tapos na? Opo. Unang pangkat, bahagi ninyo. So dito, ang sa unang bilang, umiyak si Maria dahil sugatan siya. So ang sanhi dito ay sugatan siya, ang bunga naman ay umiyak siya. Sa pangalawang bilang naman, nag-aral ng mabuti si Juan kaya nakuha siya ng mataas na marka. Ang sanhi ay nag-aral siya ng mabuti at ang bunga naman ay nakuha siya ng mataas na marka. Pangatlo naman, nahulog ng mangga dahil sa malakas na hangin. Ang sanhi dahil sa malakas na hangin at ang bunga naman ay nahulog ang mangga. Tama, maraming salamat. At pangalawang pangkat, pag sagutan ang ika-4 at ika-5 pangusap. Nahulog ang basura dahil puno ang basurahan. Ang sanhi ay puno ang basurahan at bunga ay sumunod. Dahil sa kakulangan ng trabaho, marami ang naghihirap at lumipat sa ibang bansa. Dahil ang sanhi nito is dahil sa kakulangan sa trabaho at ang bunga ay marami ang naghihirap at lumipat. Akin mo nang bigyan ng question ay ika-5 sagot ng ika-2 pangkat. So, ang sagot, dahil sa kakulangan ng trabaho, marami ang naghihirap at lumipat sa ibang bansa. Ang sanhi dito ay marami ang naghihirap at lumipat sa ibang bansa at ang bunga naman ito dahil sa kakulangan ng trabaho. So ngayon, kapatid ko marunong o naiintindihan ninyo ang aking paksa ngayon o aking tinalakay ngayon. So ngayon, may inihanda rin ako pagtataya. Hindi na ito pangkatang gawain. Pakibasa ng kanuto. Sumulat ng Salipang usap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Gamitin ang hudyat na nasa panakulupan. Maaari na kayo magsimula. Bigyan ko lang kayo ng 5 minuto. At ipapasa niyo ito sa akin sa harapan.
Basahin ang panuto at isulat ito sa inyong papel. At ipasa niyo ito kinabukasan. Pumili ng isang balita mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagkukunan. Pagkatapos, isulat ang isang salaysay na may 100 hanggang 100 Ay isang na nagsusuri ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa nagkalimutan. Tapos na ba nasulat sa inyong papel? hanggang 150. Maaari na isulat sa inyong papel. Tapos na ba nasulat? Kung tapos na ay ngayon, ay hahabilin ako sa inyong isang kasabihan. At ito ay ang pag-aaral ay susi sa kaalaman. Ang kaalaman ay susi sa